opinyon, pagtingin, pananaw o kuro-kuro ng mga bisita at panauhin o mga anchors o host sa programang ito ay sarili at tanging opinyon at pananaw ng mga nabanggit at hindi opinyon o pananaw ng Aliw Broadcasting Corporation, mga producers o mga namamahala ng Aliw Broadcasting o anumang organisasyon na affiliated sa network at kailanman ay hindi iniendorso ng Aliw Broadcasting Corporation ang mga nabanggit na opinyon at pananaw sa programa. Oras mo natin sa buong Pilipinas. Meron tayong 6 na minuto makaraan alas 10 ng morning. Humanda na sa mga malalaking balita. Trending viral. Pinag-uusapan sa buong Pilipinas at buong mundo. Ronda Pilipinas Headlines. Narito na mga headlines sa Ronda Pilipinas. Ronda Pilipinas. Panukalang 6.8 trillion na pesos na national budget para sa susunod na taon. 2026 ito aprobado na ng DBCC. Ronda Pilipinas. Outgoing Marikina Mayor Marcy Chodoro handa na sa pagbabalik Kongreso. Posibleng apela ng kalaban sa Korte Suprema handang harapin. Ronda Pilipinas. Ang nanalo yata niya sa Marikina Mayor yung asawa di ba? Yung asawa, di ba? Lumalawak na pinsalang dulot ng peste sa mga tubuhan sa Western Visayas, ikinaalarma ng SRA. Ronda Pilipinas. Oso ito Oso, bear, yung malaki. Nagpagala-gala sa isang airport sa Japan, mga flights kanselado. Ronda Pilipinas. Baka alis. TJ Amaro, sumisid ng ginto sa 47 Southeast Asian Age Group Aquatics Championship. Ronda Pilipinas. Mayday Friday na naman. Para sa mga lalabas this weekend, uulan ba o init nga ba ang iiral habang kayo ay nagsashopping? Alamin sa live weather report ni Gia Rafael. Ronda Pilipinas. At Kylie Padilla, inaming close sa stepmom na si Mariel Padilla. Ronda Pilipinas. Employer na hindi nagbibigay ng overtime pay, alamin ang kaparusahan sa NBI. Nako, bawal ito. Ronda Pilipinas. At totoo nga ba na ang taong gustong magmukhang perfect sa publiko ay madalas may tagong insecurity o hiya? Alamin natin mamaya. Let's prove it. Ronda Pilipinas. Lahat ng senior high at college students daw ay makakatanggap ng 7,000. 7,000 pesos matapos magpa-drug test. Is it a fact or fake? Halamin! Ronda Pilipinas. Ang mga malalaking mga balita, ang mga matitinding mga pinag-uusapan, ang mga maiinit at pinagtatalunang mga issue. Lahat hagip, lahat malalaman. Hindi lang sa buong Metro at Mega Manila. Kasama na ang buong Pilipinas. Hahagupit na ang mga malalaking issue sa Ronda Pilipinas. Live na live sa DWIZ AM Metro at Mega Manila. Naka-live din sa DWIZ News FM Regional Stations. Naka-live din sa Radyo Ronda AM Radio sa Pilipinas. Live ding mapapanood sa Aliw 23 Free TV. At naka-live din sa lahat ng DWIZ Digital News accounts, Facebook, YouTube at DWIZ News website. Ronda Pilipinas. Wala nang mahuhuli sa balita. Wala nang maiiwanang issue na hindi mo alam. Ngayon, updated ka na sa Ronda Pilipinas. Kasama si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Hindi na kayo Natama kayo. Ayan na! Aha! Aha! Yun! Tuloy! Aha! Yun!
Alam niyo, medyo sumakit ang ulo ko dito sa nagnakaw ng kable sa MMD. Nag- Nakita niyo naman, nag-viral, di ba? Nag-viral eh. Nag-viral. Yung kable na ginagamit doon sa NCAP, ninakaw ng mga bata. Ninakaw. Ninakaw ng mga bata. Tapos ito yung mismong nagnakaw, nahuli ng camera ng MMDA. Kaso, hindi nila nahuli yung bata. Oo. Tapos, ang comment nitong si Secretary Arman Artes, di ba? Yung Secretary Artes, ni Chairman, ang sabi niya, kasi, alam mo yung mga kable na yan, mahal yan. Anak ko, Chairman, huwag kayong nagko-comment na ganyan. Baka lahat ng kable nyo nakawin. Pag nag-comment kayo, di ba? Oh, mahal yan kasi kinanakaw yan dahil mahal yan. Eh pag nag-comment kayo ng ganyan, baka lahat ng mga kable, lahat ng NCAP sa buong Metro Manila nakawin. Hindi ba? Naku Chairman, pero pag ang comment ni Chairman na, oy, kahit nakawin nyo yan, hindi nyo maibebenta yan. Ngayon, doon sa mga kawatan na may balak na magnakaw, ngayon magdadalawang isip, bakit nga naman nanakawin kung hindi naman nila pakikinabangan? O di ba? Dapat yung mga komentaryo ng mga tipong, wala yan. Hindi yan parang copper na kapag binalitan mo, tapos ikikiluhin mo, maibebenta. Pero yan kasi, ano ba yun? Fiber ba yun? Yung ninakaw? Fiber, ano? O, maibebenta. Pero hindi maibebenta yun. Pero mahal yun. Pero hindi maibebenta ng ganun-ganun lang yun, no? Hindi mabebenta ng ganun-ganun lang yan. Kaya, mas maganda, sabihin nyo na lang, Chairman, wala, hindi nyo maibebenta yan. Mahal yan pag binili namin at gagamitin namin. Pero pag kayo nagnakaw niyan at ibebenta ninyo, hindi nyo mabebenta yan. Kasi hindi nyo naman mabebenta ng mga paikli-ikli yan eh. Di ba? Metro-metro dapat ang ano niyan. Dapat ganun yung komentaryo ni Chairman. Para yung mga nag-iisip na magnakaw, magdalawang isip. O, di ba? Tatlo sana gusto ko pag-usapan. Yung pangalawa, yung mga viral video po dito sa may Wata Wata Festival na ito, ang daming reklamo. Si Mayor, hindi nyo pa naaayos yan, Mayor? Yung mga problema dyan, binabasa yung mga papasok. Naawa ako dun sa ali, yung nakipag-agawan sa mga bata na nambabasa, yung nakipag-agawan yung payong. Tapos nung nakikipag-agawan yung payong, nagalit yung matanda. Binato nung matanda, nung tsinelas niya, anong tawag ng mga matatanda nun? Step in, no? Binato ng tsinelas niya yung mga bata. Ang ginawa ng mga bata, pinagtawanan yung matanda. Tingnan nyo. Tingnan nyo nagiging bunga ng Wata Wata Festival na yan. Di ba? Yun naman sa Malabon, nagkukwentuhan kami ni Kuya Drew kanina, ang ginagawang tubig ay tubig baha. Pambihira naman kayo. Fiesta nyo yan eh. Dapat yan masaya. At maraming mga bisita na pupunta dyan sa inyo. Pero pagka ganyan kayo, sinong susuporta sa ganyan? Yan pang dating si Boy Dila na may bagong kaso ngayon ng anti-bastos law na palagay ko nakakulong na rin o masasampahan ng kaso. Kumusta na ba? Ano na ba pagbabago, Mayor Zamora, ang ginawa ninyo para hindi na maulit yun? Naulit eh. Nakita nyo ba yung pangalawang binasano? Para siyang nagdi-deliver, naka-jacket. Ngayon, ang ginawa nung nambabasa, nilagay dun sa jacket niya. Binuksan yung jacket niya sa likod. Doon binuhos yung tubig. At binuksan yung gilid ng jacket niya at saka nagbumaril ng tubig doon sa gilid. Tingnan nyo yan. Tingnan nyo. Ganyan ba ang magiging video o magiging reputasyon o maiisip ninyo pagka Wata Wata Festival? Napakalungkot naman yun. Isa na lang to. Sinir, last na. Yung palang ayuda para sa mga driver, wala na. Pambira mo ito. Kailan ba yung pinag-uusapan natin? Mga last week lang or this week? Pinag-uusapan natin magkano ibibigay, paano ibibigay, tapos yung mga driver nag-e-expect na makukuha na yung kanilang mga ayuda in the form dun sa ATM card nila at yan ba ay may discount o paano ibibigay sa operator ba yan o sa driver ba yan? Yun pala'y hindi na. Ang mga nagsasalita dito, mga taga-DOTR
Ang pinag-uusapan magkano, paano ibibigay. Tapos biglang nagsalita si Presidente, ay hindi na kasi babalik naman sa dati yung mag-rollback naman. Ano kaya nararamdaman ng mga driver, di sana wag muna natin pag-usapan or wag muna kayong magsalita kung hindi pa talaga 100% o konkreto na ibibigay nyo sa mga driver at operator. Kawawa naman, nag-i-expect. Ha? Hindi nyo ba nararamdaman? Pagka nag-i-expect at hindi nangyari, matsakit yan. Matsakit na matsakit. Magandang araw, Pilipinas! Like na tayo sa DWIC News Nationwide. And of course, like din tayo sa DWIC News FM regional stations. And of course, sa mga ginagawang radyo, kanina mga TV, ang iyong Channel 23 at DWIC News TV. Magandang araw, Pilipinas! Ako ang iyong magiging tagapagbalita. Ako si Dennis! Sakit ang ulo ko! Sakit ang ulo ko! Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Sa detalye ng mga balita, aprobado na ng Development Budget Coordination Committee ang panukalang 6.793 trillion pesos na national budget para sa taong 2026. Mas mataas ito ng 7.4% kumpara sa kasalukuyang budget na 6.326 trillion pesos. Ayon kay Budget Secretary Mina Pangandaman, uunahin tutukan ng bagong budget ang kalidad ng edukasyon, serbisyong pangkalusugan at pagsasanay ng mga manggagawa. Kasama rin sa prioridad ang Build Better More infrastructure programs, digital transformation, climate resilience at mas malawak na serbisyo ng LGUs. Target namang isumite sa Kongreso ang panukalang budget sa darating na Agosto ngayong taon. Ronda Pilipinas. Mistulang nabunutan ng tinik si Mayor. Ay, hindi pala. Si Kong na ito. Mistulang nabunutan ng tinik si outgoing Marikina City Mayor Marcelino Marcy Teodoro matapos bawiin ng COMELEC ang suspensyon ng kanyang proklamasyon bilang kinatawan sa unang distrito ng lungsod sa Kamara. Inamin niya sa DWIC ni Mayor Teodoro na labis niyang ikinalugod na napatunayang ng unbank na walang mali o irregularidad sa kanyang Certificate of Candidacy o COC. Nagpasalamat din naman ang alkalde sa mga Marikenyo at iba pang sumuporta at naniwala sa kanya. Ako'y natutuwa at nagpapasalamat po. Una doon sa mga taong nagtiwala sa atin ng nakaraang eleksyon. Ito po'y challenge sa atin para mas pagputihin yung paglilingkod bilang kinatawan po ng distrito. Natunayan po nung end-bank resolution at pinakita doon na wala akong material misrepresentation dun sa mga nakalagay doon sa ating COC. Tiniyak naman ni Mayor Teodoro kahandaan ng sa pag-apila ng kalabang si outgoing Senator Coco Pimentel sa Korte Suprema. Inaasahan ko naman yun dahil abogado yung kalabang ko. Apo. Alam naman niya yung mga legal Handa naman po kayo doon, Apo. At tayo naman, simula pa lang, alam natin yung mga ganitong bagay ay dadalhin hanggang sa Korte Suprema. Pero Dadalhin hanggang Korte Suprema. May 3 taon na lumaban itong si Senator Coco Pimentel. Yan pong tinig ni Marikina City Mayor Marcelina Marcy Teodoro sa panayam ng DWIC. Si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Samantala, tanggap po tayo ng isang report. 6 na Pinoy na biktima ng illegal recruiter nasabat. Saan nahuli ito? Sa airport mismo? Alamin natin ang report ni Patrol 24 June Samson. Saan nahuli yan, Kuyang June? Kuyang Dennis, inaresto ng Bureau of Immigration ang 6 na Pilipina na sa pilitang magtatrabaho sana sa mga scam hub sa Cambodia pero naharang sa departure area ng Davao International Airport. Ang mga biktima ay nagtangkang umalis patungo sa Singapore, ngunit natuklasan ng mga otoridad na sila ay na-recruit para sa illegal na trabaho sa ibang bansa. Ang mga biktima ay na-recruit ng isang kapwa Pilipino sa Telegram na nag-aalok ng trabaho bilang mga customer service representative sa Cambodia. Ang recruiter naman ay naningil ng 50,000 pesos kada tao at binigyan ng mga fake dokumento at return ticket ang mga biktima para ipakita ang mga ito bilang kanilang mga travel papers.
agad namang binigyan ng tulong ng Interagency Council Against Trafficking ang mga biktima bago sila na i-turnover sa mga immigration officers. Patrol Kuyang 24, Jun. Kuyang. Ang nakahuli, immigration. Immigration yung nakahuli Oo. at nakipag-ugnayan sila agad sa Interagency Council Against Trafficking bago i-turn over sa mga immigration para Iyon. sa kaukulang tulong. Iyon, dapat bigyan ng masigabong balakpakan yung mga officers natin dyan sa immigration kahit na mabagal sa airport. kahit na mabagal sa Ayan, airport oo. natin. Oo. 'Di ba? Nagtatanong. Buti na lang may magandang balitang naririnig mula sa kanila, hindi yung mga pastillas lagi. Oo nga, no? Kahit papano, no? Magandang balita ito. At meron na silang paraan ng pagtatanong at nahuhuli. Dumadaan sila sa series of interviews. Oo. Kapag dun sa una, sa pangalawa at pangatlo ay hindi magkakatugma yung sagot ng pasahero, Yun. pasok sa bangayan. Oo. At saka baka gawing tama yung sinasabi mo kanina na baka gamitin lang yan sa illegal na paraan doon sa... Saan ba magtatrabaho? Cambodia? Sa Singapore yung ticket, pero Oo. ang final destination nila Cambodia at gagamitin sa scam hub. Pero Oo. sa isang banda, hindi man natin sinasabing maganda, Oo. scam hub naman ito, hindi yung ginagamit sa mga sexual activities. Oo, nako, isipin na lang ng mga babaeng yan na nasa gift sila kaysa nahuli sila, no? Oo. Ang pagkaka, medyo confusing dahil lang una, sabi, inaresto, pero eventually, ni-rescue. Oo, ni-rescue. Palagi ko ni-rescue yan kasi magiging kawawa yan pagka magtutuloy-tuloy doon. Alam mo naman ang mga balita doon, pagka hindi nakakota, binubugbog. O ba, hindi lang bugbong ang abuti mo. Oo. Binibenta pa yan sa Correct. mga banyaga. Correct. Okay. Maraming salamat, Kuyang Jun. Balik sa'yo, Kuyang Dennis. Patrol 24, Kuyang Jun Samson. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report. Weather report na tayo. Weather report. Go! Pinakahuli, pinaka-latest, pinaka-napapanahon. Whether we like it or not, ito ang magiging DWIZ Weather Report. Eto na. Kasama na natin ang magbibigay sa inyo ng totoo Totoong? at tama na balitang panahon. Good morning, Dennis. At Dali muna, hindi pa kita di ba na-intro matapos? Intro muna kita na maganda. Bira naman ito. Tagali, gano'n ba kahaba yung intro? Ay wala, ito si Gia. Si Gia Rafael para sa ating weather. Good morning, Dennis, at magandang umaga, Pilipinas. So, anong tawag mo sa sarili mo ngayon, weather girl? Hindi rin. Ano? Nagiya lang. Hindi nga, reporter ka ng weather, so weather girl ka. Si Senyor, Lady G. Nung panahon namin nila Attorney Rante, ang mga weatherman at saka mga weather girl, yan ang mga habulin. Wow! Oo, totoo ha. Yung kasi wala pa namang social media noon eh. 'Di ba? Pagka sinabi kang weather girl, ibig sabihin cute ka, maganda ka, 'di ba no? Yung mga panahon noon, yung mga panahon noon. Notion yung mga tao na maganda ka, gwapo ka. Ay kasi yung panahon noon, kumbaga you have to be pagka-convincing kasi, kailangan convincing, ma-pleasing yung mukha mo. Tsaka dati 'di ba boses pa lang naman nung wala pang SOCMED. Boses-an lang, pagandahan lang ng boses. Oo. Pero hindi, ikaw naman kasi maganda na boses mo, maganda ka pa. Wow. Talaga na. Ayaw, sweldo ngayon ha. Uy! Saan ka sahod mo? Sweldo ngayon ha. Sige, ano magiging weather? Go! Eto na, yung bagyong binabantayan ng mga nakarang araw, wala na rin, pero may bagong LPA. Huling namataan sa layong 1,710 kilometers sa east of southern Luzon. Pero bukod dyan, may southwest monsoon o hanging habagat na nakakaapekto ngayon sa western section ng central at southern Luzon, pati na rin sa may Visayas at Mindanao. Kaya asahan po ang mga pag-ulan dyan sa areas na yan. Samantala, tropical cyclone threat potential tayo week 1, June 25 to July 1. May TCLV1 na maaaring sumulpot sa maya eastern boundaries ng TICAD at Philippine Area of Responsibility na may low to moderate chance na maging isang tropical cyclone. For week 2 naman naabot siya na maging mababa pa rin, moderate to low pa rin ang chance na maging tropical cyclone at inaasahan naman na tutungo sa may north of Luzon. Samantala sa metro cities po tayo, Metro Manila, asahan po ang maulan na Saturday. May kasama pang kulog at kidlat pero may chances pa rin naman na aaraw. Samantala ang inyong Sunday naman at ang unang araw ng susunod nyong linggo, ang Monday, asahan po ang mga thunderstorms. Ha?
Metro Manila. Merong mga nag-start ng pasukan July. First week ng July, di ba? Anong first week ng July? July 1? Lunes? O 30? 30 ang Lunes. Lunes. July 1 So July Tuesday. 1 o June 30, may pasukan na naman dyan. May mga estudyante papasok sa mga sa araw na yan. Handa ang payong, Metro Manila, Pulog at Kidlat. Wala talagang tagulan na tayo, no? Tagulan na Habagat, talaga andito tayo. pa rin 27 to 32 degrees Celsius. Pero kahapon wala ulan. Wala. Wala ulan, di ba? Mainit naman Init. kahapon, pero sakto lang. Hindi naman sobrang sakit sa balat. Metro Tama. Cebu. Kabaliktaran ng Metro Manila. Metro Cebu, Kulog at Kidlat on Saturday and Sunday. Pero ang Monday po ninyo ang uulanin na may kasamang thunderstorms. Pero may chances din naman na araw, 26 to 32 degrees Celsius dyan. Metro Davao, sadly, ayon sa forecast, 3 days straight po kayong uulanin na may kasamang Kulog at Kidlat. 25 to 32 degrees Celsius. At samantalang araw po sumikat kaninang 5:30 a.m. at asahan ng paglubog mamayang 6:29 p.m. At yan po muna aking latest weather Ano reports. gagawin mo sa weekend? Pagka ikaw, yung ganyang sitwasyon mo sa buhay, ano ginagawa mo pagka weekend? Ano pag sitwasyon ko? Ano ba yun? Wala kang masawa, di ba? Wala ka rin walang anak, di ba? Wala ka rin naman boyfriend. Magtitipid. O pag nagtitipid ka, ano ginagawa mo? Wala, magtitipid Pagka sa Sabado, Linggo, ganyan. pagkain. Siyempre, Wala, nakahiga. papasok, nag-aalam ka rin naman ng kahit pa paano kung ano nangyayari, what's happening around. Pero ano yung Saturday at saka Sunday mo? Sunday may news scoop weekend. Yes. Pero after nun, uwi na. Kasi yung Saturday, Sunday ko, pag uwi, gusto ko nakahiga. Nakahiga ka lang? Or magmamall. Magko-coffee shop. Pero mas gusto mo nakahiga. Hindi ko siya nagagawa 5 days a week eh. Nakaupo tayo maghapon eh. Sige, tapos nagtataka ka, bakit wala kang boyfriend? Kailangan ba lumalabas? Ha? Kailangan ba lumalabas? At saka pumapasok. Pumapasok naman ako sa work. Extra na, extra! Ito na! Samantala, yan po ang weather report ko sa ngayon. Abangan po mamaya yung mga susunod na updates ha. Yan po muna aking latest weather report, whether you like it or not. Ako po si Gia Rafael, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinakahuli, pinaka-latest, pinaka-napapanahon, whether we like it or not, DWIZ Weather Report. Ronda Pilipinas. Ay, reminder lang po sa mga kababayan po natin. Isang reminder, paalala. At ang paalala ay gamot para sa taong nakakalimot. Huwag po tayong matakot magpakonsulta sa tuwing makakaramdam po tayo ng sakit. Ano man ang nararamdaman ninyo dahil may PhilHealth na siguradong aalagaan ang kalusugan mo. Lahat tayo, miyembro at sigurado sa benepisyo. Pumunta lamang sa mga accredited consulta package provider para makapag-avail ng consulta package. At para sa karagdagang impormasyon, bumisita lamang sa kanilang website na www.philhealth.gov.ph at pindutin ang click to call icon. Dahil Pilipino ka, may PhilHealth ka. Ronda Pilipinas. Tuloy-tuloy mga balita at impormasyon sa Ronda Pilipinas. Tanggap tayo ng isang report. GML Robles pinuri ang mga mamahayag. Inanunsyo ang pagpapatuloy ng partnership sa PPI. Alamin natin ang report ni Angelo Bainyo. Angelo! Pinuri ni Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO General Manager Melquiades Robles ang mga mamamahayag sa kanilang patuloy na paglilingkod bilang boses ng mamamayan, lalo na sa gitna ng mga hamon na dulot ng digitalization. Sa kanyang talumpati sa 2025 Annual Membership Meeting and National Press Forum ng Philippine Press Institute na ginanap sa Richmond Hotel, Quezon City, binigyang din ni GM Robles ang mahalagang papel ng tradisyonal na media sa pagpapalaganap ng tama, makabuluhan at totoong impormasyon. Ayon kay GM Robles, nananatiling sandigan ng katotohanan ang mga mamamahayag sa panahon ng mabilis na pagbabago sa teknolohiya at daloy ng impormasyon. Hinikayat niya ang media na patuloy na maging matatag sa kanilang propesyon at manatiling tapat sa layunin ng patas at makatarungang pamamahayag. Nagpasalamat din si GM Robles sa mga opisyal at miyembro ng PPI sa patuloy na suporta sa PCSO. Inanunsyo niya ang muling pag-renew ng partnership ng ahensya sa PPI na layong isulong ang mga programang nagtataguyod sa malayang pamamahayag at makabuluhang impormasyon para sa publiko. At yan ang report na hindi umuurong sa pagtulong. Angelo Bainyo, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ronda Pilipinas. At alam nyo ba na ang katumbas ng bawat taya sa Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO ay kawang-gawa? Sa bawat ticket mo siguradong may matutulong ang Pinoy sa kanilang pangangailangang medikal. Dahil sa PCSO, basta kawang-gawa at pagtulong, hindi kanila uurungan. Kaya palaging tandaan, ang bawat taya may kawang-gawa.
Ronda Pilipinas. Tuloy-tuloy ang mga balita at impormasyon sa Ronda Pilipinas. Kanina, pinag-uusapan natin yung, yung ayuda na hindi matutuloy. Napakalungkot naman ito. Okay. Alam nyo, kaya gustong pag-usapan to dahil mga nakarang araw, kausap natin yung mga DOTR, kausap natin yung mga transport groups, di ba? Tapos pinag-uusapan talaga sa social media, paano ba makukuha yung ayuda na yan? Dadaan ba yan sa yung card? Ha? Yung parang ginawa nung nakaraang administrasyon. Tapos, saan ba yan? Diretso ba yan? Diretso ba yan sa operator o sa driver? Yun bang ayuda sa sobrang taas ng krudo, yung adjustment, yan ba ay dalawang tranches? Tapos, pinag-usapan pa natin, makakarating ba hanggang tricycle driver? Kaso yung tricycle driver, under LGU. So yung ayuda, dadaan kay Mayor. So pinag-uusapan talaga, pinag-uusapan natin paano makukuha eh. Kumbaga paano ba gagamitin, paano yung discountan dyan. Yung pala, kahapon ba yun? Nung isa araw, yung sinabi ni BBM ni PBBM na hindi matutuloy at hindi siya masyadong go dahil mag-a-adjust naman. So, alamin natin kung alamin pa ba natin? Alam na natin. Alamin natin kung ano ang nararamdaman ng mga transport group. Nasa linya po natin ang AltoDAP President si Caboy Vargas. Sir Boy, magandang araw po. Ay, magandang araw po, Sir Dennis, at sa inyong taga-subaybay, taga-pakinig. Caboy, siguro dahil alam naman natin na darating yung Lunes o yung nakaraan na Martes na tataas yung gasolina at prior to that, pinag-uusapan na natin yung ayuda at okay at nagsasalita yung mga taga-LTFRB, mga DOTR. Ng DOTR nagsasalita kung paano bibigay o kanino dadaan, paano gagastusin, may dalawang tranches ba yan. Tapos kayo, kahit paano umasa kayo, Caboy no? Tama po kayo, Sir Dennis. Oo. Nakakalungkot nga lang po dahil biglang nagkaroon ng pagbabago na sinasabi kailangan daw po maging $80 per barrel. Yung sa sa presyo ng crudo. Sinasabi nila $80 per barrel yata po yung sinasabi nila, kaya nga po parang natras po nila. Oo. So, nararamdaman ng hanay ninyo? Parang para kayo nabitin no? Siyempre po, nalulungkot kami. Pero unang-una, inaasahan na rin po ng mga driver at sa pronouncement po ng DOTR, ng LTFRB na may fuel subsidy na makukuha. Pero bigla pong natigil. Pero siguro po, kami pong mga leader, wala naman po kami magagawa dahil unang-una, yung ating kagalang-galang na Pangulo at ang sekretary na po ang nagsabi. Kaya siguro po sa panig po namin, mag-aantay na lang po kami. Pero hindi ba kayo apila? Hindi ba kayo makikipag-negosasyon sa gobyerno? Baka pwede naman pag-usapan, maski utay-utay, Caboy. Actually po, kahapon, nung sa Transport Summit po ako ng MMJ, andun po si Yusek Mon Reyes, pinausap po namin siya ng pahapyaw, pero sabi naman po niya sa amin, ay pag-uusapan po namin. Opo, open naman po sila, pati po ang LTFRB, open din makipag-usap kami. Yun lang po yung maganda ngayon dito sa ahensya ng gobyerno na open po sila makipag-ugnayan kami mga leader sa kanila. Okay, pero kahapon, yung nangyari sa MMDA na yun, diniretso nyo na, parang, paano ho ba? Hindi nyo ho ba ibibigay sa amin yung ayuda namin? Parang gano'n, diniretso nyo na. Para po nga, nag-usap lang kami ni Napapiaw, pero sabi po ni Yusek Mon, pag-aaralan po namin at unang-una, yun nga po, humihingi po kami ng panayam sa kanya, kami po ni kasamang Obet Martin, na makikipag-meeting kami sa kanya para mapag-usapan namin talaga, ano ba talaga? Ibibigay nyo po ba o mag-aantay kami? Sana naman po pag-aralan nila na kahit paano po bigyan nila kami dahil sobra na pong hirap na inabot namin. Kung ako po ang tatanungin, dahil yung pinal po namin per hike, hindi rin po ma-approvean. 3 years na po yun, yung aming per hike na yun.
Pero dahil bumaba ng bumaba po, ang nangyayari po doon, pinabayaan din po namin. Pero ang nangyari po, tumaas na ng tumaas, hindi pa rin po namin nakukuha. Oho, kasi nagsalita din ng LTFRB na hindi rin bibigyan yung hindi consolidated. Kayo ho ba lahat sa hanay ninyo, lahat consolidated? Sa awa po ng Diyos, Oo, yung pong good. AltoDAP ay nakapag-consolidated na po kami. Doon sumunod po kami sa sa gobyerno po. That's good. Oo. Sir Dennis. Okay, yung pag-uusap po ninyo at inihirit nyo yung, kung hindi rin lang matutuloy itong ayuda na ito, baka naman pwedeng pag-usapan na ninyo at ipatupad na natin yung fair hike na inaantay natin. Dahil last 2023 pa yata na-file ito, Kaboy, di ba? Tama po kayo, mga 3 years na po yun. Opo. Siguro po, next week po, makikipag-meeting po kami kay Chairman Guadis. Pero siyempre po, sa hanay po ni Chairman Guadis ay may inaantay po siya. Yung order po ng DOTR din po ang masusunod yan dahil under po siya ng DOTR. Kaya po siyempre, ang DOTR naman po ay nag-aantay din siya ng abiso ng ating kagalang-galang na Pangulo. Kung sinabi po ng ating kagalang-galang na Pangulo na wag po munang ituloy, wala naman po tayong magagawa doon. Kahit po kami mga leader, wala naman po kami magagawa doon. Dahil siyempre naman po, tinitingnan din po namin ang epekto nito sa mga admin mananakay. Pero siyempre po, kaming mga driver, ang naapektuhan po, nagtitiis po kaming mabuti. Talaga naghihirap na po kami. Sana po, yun ang tingnan ng gobyerno. Oo. Yung petition na pinag-uusapan natin, yun ba yung piso or 3 piso? Piso lang po yung inaasahan namin Yung ibibigay. piso lang pala. Dahil po yung sinabi ni Chairman Guadi sa amin na a-approvean po yung piso, yung provisionary increase po yun, Sir Dennis, no? Dahil yun po, kung sakaling bumaba ang diesel uli, automatic po pwede namin ibaba rin yung pamasahe. Ngayon po, ang alam ko, bababa siya talaga. Dahil base doon sa trading, kahapon, medyo pababa po eh. Yun nga po, pero ang tanong po dyan, yung po bang itinaas sa 5 piso mahigit? Yun ang Ganon din ibinaba. po bang ibababa? Oo, dapat yun ang ibaba. Oo. Opo, dapat po yun. Tama. At hindi nyo pwedeng gamitin yan, Kaboy, na, Chairman, ito, 5 piso yung itinaas. At feeling namin, mga piso, 2 piso lang ibababa. Baka pwede nyo na ibigay yung hinihingi namin piso. Siguro po, yun ang pero sa tingin ko po, Sir Dennis, di ba po nagsalita ang kagalang-galang natin Pangulo? No. Ano po ang magagawa ni Chairman Guadis kung nagsalita po yung ating kagalang-galang na Pangulo at si Secretary, ang ating kagalang-galang na Secretary, nagsalita na rin po. Hindi naman niya po pwedeng suwayin yun dahil kailangan po sumunod siya sa utos. Tama. At saka, Kuya Kaboy, sorry pero parang nararamdaman ko sa'yo na wala sa option ninyo yung tigil pasada? Wala, no? Wala po sa amin yun dahil kasi unang-una po, sino po yung pahihirapan natin, Sir Dennis? Ang unang-unang pahihirapan natin, yung mga mananakay, parang yung hostage natin sila. Hindi po ako ganon. Ayoko po nung ganon. Yun. Ayoko pong pahirapan ng ating mga mananakay at sa kanila po kami umaasa eh. Oo nga. At saka importante, ang tuloy-tuloy ninyo pakikipag-usap sa mga ahensya ng gobyerno kung kakausap nyo na si Mayor Mona Ilagan. Hindi po, si Mon Reyes po, yung undersecretary po ang kausap namin. Okay. At tagapagsalita yata ng DOT rin sinasabi ko, no? Si Mayor Mon, Yes no? po, si Mon Ilagan po. Okay, so makikibalita na lang kami sa inyo, Kaboy. At sana naman talaga yung inyong pakikipag-ugnayan ay tuloy-tuloy at para maiwasan na rin yung mga tigil pasada, Kaboy. Tama yung sinabi ninyo, kawawa ho, lalong-lalo na yung mga estudyante. Tama po kayo. Maraming salamat po, Kaboy, sa oras. Maraming salamat din po at mabuhay po kayo. Salamat po, AltoDAP President si Kaboy Vargas. Ronda Pilipinas. May Mon din pala na Yusek, Mon Reyes. Pero yung sinasabi ko, yung lagi nating nakakausap din sa DWIZ, teka muna, si Mayor Mon, di ba, ano natin yan? Kapamilya, kapuso, kabalon-balunan din natin yan, di ba? Dito sa DWIZ. Kapuso, kabalon-balunan, kapamilya, ano pa ba? Kaugat. Tanggap tayo ng isang report.
Pero alam mo mahalaga doon sa pag-uusap namin ni Kaboy kanina, wala na sa opsyon nila ang tigil pasada. Hindi ba kayo natutuwa niyan? Ha? Hindi ba kayo? Wala. Palakpakan nga dyan, engineer. Meron ko mga palakpakan dyan. Ngayon, sa ganang kanila, sa Altodap, wala nang tigil pasada. Di ba kayo natutuwa dyan? Ang importante, tuloy-tuloy ang kanilang pag-uusap. Mag-away man kayo dyan sa pakikipag-usap ninyo sa... Kayo-kayo na lang nag-aaway. Huwag nyo nang pahirapan yung mga pasahero. Ang problema sa ating mga pasahero, sila pwede mag-strike, tayo hindi pwede. Ano bang pwede nating gawin? Tigil sakay. Pag tayo nagtigil sakay, saan tayo pupunta? Kawawa naman tayo. Eto, Kabataan Party List sinamo ng Malacanang na magsulong ng batas kung gusto nitong kontrolin ng gobyerno ang presyo ng langis. Alamin natin ang report ni Patrol 13 Gilbert Perdes. Gilbert, go! Pinayuhan ng Malacanang ang Kabataan Party List na maghain ng panukalang batas kung nais talaga nitong kontrolin ng gobyerno ang presyo ng langis sa bansa. Sa briefing dito sa Malacanang, sinabi ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na hindi maaring basta diktahan ng Pangulo ang galaw ng presyo ng produktong petrolyo dahil sa umiiral na oil deregulation law. Paliwanag ni Castro, ang presyo ng langis ay nakabatay sa pandaigdigang merkado, kaya't kung gusto daw ng Kabataan Party List na mapahintulutan ng gobyerno o na makialam sa presyuhan, dapat itong idaan sa pagbabalangkas ng bagong batas. Sa halip na magparatang, hinikayat ng Malacanang ang mga mambabatas na gamitin ang kanilang kapangyarihan sa paggawa ng batas upang maglatag ng konkretong solusyon sa isyu ng patuloy na pagtaas ng presyo ng langis. Patrol 13 Gilbert Perdes para sa Himpilang May Todong Las, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report. Uy! Attention! Lahat ng mga college students, college students at saka mga senior high, makakatanggap daw kayo ng 7,000 pesos kapag nagpa-drug test kayo. Ayan. Siguro sabi ng mga nanay, may pera. Hindi, alamin ho natin, Nay. Aalamin ho natin kung fact or fake sa pamamagitan ng report na ito. May mga viral na post sa social media kamakailan na nagsasabing lahat ng senior high school at college students ay makakatanggap ng 7,000 pesos cash allowance kapag nagpa-drug test. Maraming mag-aaral at magulang ang natuwa. Pero totoo nga ba ito? Alamin natin yan sa aking Fact or Fake. Alamin mo na kung tama o mali, kung totoo o hindi. Bawalang peke. DWIZ Fact or Fake. Ayon sa opisyal na pahayag ng Philippine News Agency at kinumpirma rin ng Verifiles, wala umanong inilabas na anunsyo ang Department of Education o DepEd na nagsasabing magkakaroon ng 7,000 pesos allowance para sa drug testing ng lahat ng senior high school at college students. Naglabas din ng paliwanag ang DepEd sa kanilang opisyal na Facebook page na nagsasabing mali at mapanlinlang ang kumakalat na poster na may ganitong impormasyon. Wala ring anumang opisyal na dokumento, DepEd order o memorandum na sumusuporta sa nasabing claim. Kaya naman ang viral na balita na mayroong 7,000 pesos cash allowance para sa lahat ng senior high school at college students matapos magpa-drug test ay isang fake. Wala itong katibayan sa mga opisyal na dokumento o pahayag ng DepEd o CHED. Ang mismong DepEd ay naglabas ng paglilinaw sa kanilang social media accounts upang itama ang maling impormasyon. Kaya paalala sa publiko na palaging i-verify sa opisyal na website o social media ng DepEd o CHED, hindi lamang sa mga circulated graphics. Kung may impormasyon tungkol sa benepisyo o programa sa edukasyon, siguraduhing hango ito sa opisyal na channel. Para sa drug testing protocols, maaaring tingnan ang DepEd Order No. 37 Series of 2017 at DepEd Order No. 40 sa kanilang deped.gov.ph website. Kaya naman binigyang paglilinaw ng DepEd na wala itong legal na batayan at hindi ito suportado ng anumang dokumento mula sa DepEd o CHED. Bilang responsableng mamamayan, panatilihin nating aktibo at maingat ang pagiging kritikal sa kung ano ang ating pinapaniwalaan at pinapakalat sa internet. Para sa Fact or Fake, Ian Articona, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Huwag magpapaloko, huwag magpapagancho, huwag magpapaskam. Bawal! Bawal ang peke. DWIZ Fact or Fake. Ronda Pilipinas. Pilipinas ang ating oras. 11 minuto bago mag-11 ng morning. Ronda Pilipinas. Ano gagawin natin? Ano gagawin natin, ha? Ano gagawin natin? Sunod, ha? Tanggap po tayo ng isang report.
Kamara pumalag sa paratang ni VP Sara kay Pangulong Marcos. Alamin natin ang report ni Patrol 30 Jelly Mendez. Jelly, go! Pinalagan ng ilang mambabata sa Kamara ang paratang ni Vice President Sara Duterte na nagpapa-photo ops lang si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nang saksihan nito ang pagsira sa mga nasabat na iligal na droga. Ayon kay Assistant Majority Leader Zia Alonto Adjong, ang mga litrato ng Pangulo ay bahagi ng transparency at pagbibigay ulat sa bayan ukol sa mga accomplishment ng pamahalaan. Ipinapakita rin niya nito ang dedikasyon ng mga opisyal ng pamahalaan kasama na ang Pangulo sa mga programa at polisiya na ipinatutupad ng gobyerno. Sa pahayag naman ni Assistant Majority Leader Ernix Junicio, bilang mga lider ng pamahalaan ay dapat maging mature na sa mga pahayag at maging objective sa pagtuligsa. Ipinunto ng mambabatas na kapag kasi kalaban sa politika ay may gawin mang tama, ay mali pa rin anya ang nakikita. Naniniwala si Junicio na matalino ang publiko at alam nila kung sino ang talagang ginagawa ang kanilang trabaho. Pinuri naman ni Adjong ang ehekutibo na sa kabila ng mga negatibong issue na ibinabato sa kanya ay nananatili pa rin itong nakatutok sa pagpapabuti ng bansa. Ito si Patrol 30. Jelly Mendez nag-uulat para sa Impilang May Todong Lakas sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report. TJ Amaro sumisid ng ginto. Sumisid ng ginto sa 47 Southeast Asian Age Group Aquatics Championship. Alamin natin sports news mula kay Ian Articona. Sa mundo ng palakasan, ang latest malalaman sa DWIZ Sports News. Pinatunayan ni TJ Amaro ang kanyang galing na makuha ang unang gintong medalya ng bansa sa 47 Southeast Asian Age Group Aquatics Championships matapos manguna sa 50-meter butterfly para sa 16 to 18 years old bracket sa WCH Arena sa Singapore. Nakamit ni Amaro ang panalo sa loob ng 25.15 seconds, sabay sa kompetitibong pagtatapos ni Jason Donovan Yusuf ng Indonesia na may 25.16 seconds at Ted Windsor Chan ng Singapore na may 25.23 seconds. Bumida rin si Amaro isang araw bago nito nang kunin niya ang bronze sa 100-meter butterfly noong Hunyo 25. Ito na ang kanyang pangalawang medalya sa naturang kompetisyon. Naalala rin ng dating pambato sa palarong pambansa 2024 bilang most bemedaled athlete matapos makamit ang 7 gintong medalya sa iba't ibang swimming events. At yan ang aking sports news. Ian Articona, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Arena Plus. Sama-sama sa Arena. Download Arena Plus app now on App Store or visit arenaplus.ph. Ronda Pilipinas. Ito na ang latest, bagong-bago, fresh na fresh. DWIZ Showbiz News. Kylie Padilla, inaming close sa stepmom na si Mariel Padilla. Showbiz balita mula kay Anton. Para sa aking balitang showbiz, maayos na maayos ang relasyon ni Kylie Padilla sa kanyang stepmom na si Mariel Rodriguez Padilla. Ito ang nilinaw na aktres sa isang press conference kung saan sinabi nito na ipinagmamalaki niya ang maganda nilang samahan ng misis ng kanyang amang si Robin Padilla. Ayon kay Kylie, kay Mariel siya nagsusumbong sa tuwing may problema siya dahil ayaw na niyang dagdagan pa ang problema ng kanyang ama, kaya't sa kanyang stepmom siya dumidiretso. Halos lahat umano ng kailangan niyang tulong ay kay Mariel niya sinasabi. Ito ay 2 beses nagkwento si Kylie tungkol kay Mariel kung saan noong nakaraang taon ay sinabi rin ito na love niya ang kanyang tita Mariel dahil sa pamilya umano, ito talaga ang nag-e-effort na magsama-sama silang lahat. Si Kylie ay mayroon ng 2 stepsisters kay Mariel na sina Maria Isabela at Maria Gabriela. At iyan ang aking balitang showbiz para sa Impilang May Todong Lakas, DWIZ. Ako si Anton, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Download Bingo Plus app now on Google Play and Apple App Store. Visit bingoplus.com to learn more with Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gaming is for 21 years old and above only. Game responsibly, make it fun. Ronda Pilipinas. Asa na? Lagay mo na. Ulit. Oy, nako, mga employer na hindi nagbibigay ng overtime pay, alamin ang kaparusahan sa NBI. Nako, bawal ito.
sabihin kung bawal o hindi. Dahil kung di mo alam to, kaso ang kakaharapin mo sa NBI. Nako, bawal ito. Employer na hindi nagbibigay ng overtime pay? Nako, bawal ito. Naranasan mo na bang mabigyan ng karagdagang trabaho ng iyong boss? Yung tipong mapapa-overtime ka dahil kailangan na raw itong matapos as soon as possible. Kaso nga lang, mayroon daw minimum OT hours. O halimbawa nito ay hindi bayad ang first 2 hours ng overtime mo. Nako, alam nyo bang labag sa batas ito? Malinaw sa Article 87 ng Labor Code na lahat ng overtime ng isang empleyado ay dapat bayaran ng kanyang employer. Ibig sabihin, kapag naka 8 oras ka na sa trabaho, dapat bayad na ang mga susunod na oras o overtime mo. Kapag nag-overtime ang isang empleyado, kailangang mabayaran ng karagdagang 25% ng kanyang daily wage sa bawat oras ng kanyang in-overtime. Kapag ang overtime naman ay ginawa sa special holiday o sa day off ng empleyado, nararapat siyang mabayaran ng karagdagang 30% sa kanyang arawang sweldo. Hinihikayat ng Department of Labor and Employment ang publiko na dumulog sa kanilang tanggapan kapag ang kanilang employer ay hindi sumusunod sa tamang labor standards. Kaya mga bossing, huwag nyo namang baratin ang inyong mga empleyado. Bayaran ang oras na kanilang trinabaho. Huwag nyo nang hintayin na kayo ay maereklamo. Sumunod sa patakaran para hindi ka masabihan ng, nako, bawal ito. Ronda Pilipinas. At bago tayo magpaalam, tayo muna magpatama quote of the day. Bumangon ka ulit kahit ilang beses kang madapa. Pero pag sinasadya mo, never mind. Maraming salamat, Pilipinas. Yan, nakabuka ng mga balita. Impormasyon sa Ronda Pilipinas. Ang tabayanan po susunod na programang Yes, Yo Topacio with Attorney 42 Topacio and Miss Juvie de Guzman. Maraming salamat, Pilipinas. Ako ang iyong naging tagapagbalita. Ako si Dennis. Sige pa! Dennis Antenor Jr. nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Sex bomb.